Good morning, guys. Morning pa naman, 10:35. Pero parang alas 3 ng hapon tong ano. Itong init ng araw, grabe. Sakit sa mata. Tingnan nyo. Ito. Parang hapon na yung ano nung eh. Yung init ng araw. Alas 10 pala. Alas 10 medya. Ayan. Anyway, thank you, Nigel. Order na naman si Mima. Dadan mo na lang dito, na? Nag-order si Nigel ng 4 na pusit. Adobong pusit. Yan. Tapos, tag dito. Sitaw kalabasa. Yan. Thank you, Nigel. Papagrab niya. Ayan. Mag-order kayo, guys, if gusto nyo. Tapos, ibubuk nyo ng Grab or Lalamove yun. Message lang kayo sa ano, sa Viber. Viber. Okay, doon sa TikTok, TikTok Messenger namin. Tignan yung mata ko, oh. Talagang tinapos ko yung ano, guys, yung last 2 episodes ng Connection. Sobrang ganda, as in. Talagang story ng ano, ng friendship na kinain ng greed, power, money, ganun. Pero ang ganda, sobrang. Panoorin nyo yun. Kaya kahit na, dito yung mata ko. Nalalaglag pa kasi natulog ako. Parang pa 4 AM na. Tapos nagising kami dito. Di ng 7 AM. Aloha, diba? Adik kong adik sa series eh. Yun ang mga gusto ko parang ano, mala Sherlock Holmes. Na mga scene, na mga genre, ganun. So, yun lang. Ang init. Wala akong ano, kaya tinatamad din ako mag-vlog eh. Sobrang init kasi. Ayan pa, puro ingay pa ng mga kandidato. Mayat maya. May ingay na ito, hindi ko ibuboto to. Makukulit. Joke lang. Kain tayo, guys. Si mama. Load ng mga ano. Tapos may inis. Mga balita sa politika. Tapos may inis. Hammerstone. May batang naglalambing dito kasi bumaba, umiiyak. Pinagalitan daw siya ni mami niya. Naway daw siya ni mami niya. Tapos syempre to the rescue ang tita. Gusto ng ano, orange juice and French fries. Abusera. Namimiss ko si Cham Bibi. Kaya ayaw ipahiram ni Tita Ganda si Maxine. Tawagan mo si Tita Ganda, no, sa Facebook. Sabihin mo, Tita Ganda, pahiram kami kay Maxine. Okay? Tapos di ba mag-aano nga kami, mag-aatok. Dapat kami lang, yung mga adults lang. Itong mga anak ni Nene, wala mapag-iwan. Kaya sabi ko, isama na lang. Tapos sabi ko, isama na din si Lucia. Tapos yun nga si Lucas or si Maxine. Ewan ko, parang tumatanda na talaga ako, guys. Mas happy na ako yung may sinasaway. Dati ayoko na may sinasaway. Ngayon parang gustong-gusto ko na may may bata, yung ganyan. Na-happy ako na may bata. Na may mga pasaway, mga makulit, mga maliliit. Pero mabait naman to kasi kapag once na mga sinaway mo, nagpapasaway naman, hindi yung nako. No? Mabait yun eh. Kaya gusto niya Tita Mapi kasama mga bagets na yan. So ayun, ilang araw na lang, guys.
Mima naman kasi, di natin itindihan. Umiyak na naman tuloy siya. Ayaw mo neto. Ah? Ayun niya pala, di kami nakaintindihan. Yellow French fries. Akala ko ano, cheese. Plain pala, B. Yellow lang, tapos salt. Di ba kulay dilaw kasi yung French fries? Yun lang pala. Umiyak na naman tuloy. At least, pati yung batang to. Akin na lang to. Content ang bruha. Naka-ano to. Pwede 4 pa. Na-try mo na, this one, yung flower juice ni Tita Mapi. You like it? Yes. Gustuhan niya, oh. Yummers. Bahay na kami, guys. Sumabay na ako kay Chris kasi pumunta doon sa store. And, ayun nga. Nagpabili na rin ako ng ulam namin. At syempre, our favorite. Favorite na agad. Hindi yung, alam niyo yun, halaan. Again. Siguro kasi again. Pero tinan mo. Kasi naman yung ano niyan. Makakarami ngayon. Ayan. Tapos alam niyo ba guys, kamuntik na ako ma-scam sa credit card. Inaantok-antok ako kanina. Tapos may bigla tumawag from bank. Actually, from BPI daw siya. And then, regarding daw yun sa ano, kung dumating na daw ba yung credit card ko, yung kapalit ng credit card ko, sabi ko, bakit papalitan? Eh, kakarating lang nun, parang 2 months ago. So, ayun nga daw, kailangan palitan kasi hindi ko daw makiklaim yung mga, tawag dito yung, points and rewards. So, yun. And then, sabi ko, pinabaya ko lang siya tatalak doon na ano. Kasi daw, pag hindi ko daw pinapalitan or hindi ko kinlaim, pag dito, ma-forfeit na daw. So, parang sa antok-antok ako yung ganyan. And then, pwede nyo po siyang pambayad like sa existing nyo, kung meron pa kayong utang, current na utang, ganun, sa credit card, diba? So, sabi ko, meron pa naman. Sige, mo na lang siya, ibawas mo na lang siya. Tapos sabi niya, ay ma'am, hindi pwede kasi ganyan-ganyan. So baka meron pa kayong ibang supplementary card para sa sa BPI kasi parang lahat ng lahat ng credit card daw, lahat ng bangko hawak nila. So parang doon ako agad nagtaka. So, sige sabi ko, meron naman yung yung Security Bank. Yan. Kasi hindi ko talaga guys pinapansin yung mga points and rewards na yan. So, alam kong marami na talagang points and rewards yung mga credit card ko. Pero hindi ko talaga siya kiniklaim. And then sabi niya, oy, mas malaki itong mo dito ma'am, yung points mo. Parang sabi niya nasa 95,000 something na ganyan. And corresponding niya guys, parang cash, ganon, is nasa 35,000. So, ang laki, diba? Nalakihan ako. Sabi ko, wow, ganun na ba kalaki yun? Pag kinonvert siya sa, sa cash, ganun. So, ang option niya, you have 3 options, ma'am. It's either daw, GC, or, tawag dito, yung Sodexo, and then, GC or Sodexo, tapos, pangalawa nga, yung cash. Parang cheque, papadala daw sa akin and pwede ko siyang i-in cash kahit saang bangko. Tapos sa third, yun nga yung babawasin siya sa current na utang ko. So, laging option ko yung pangatlo. Kasi diba, pambawas na ng utang ganyan. And then, okay ma'am, para maano to. Tapos, in-insist niya na, i-ano mo na lang ma'am, i-cash mo na. Parang cheque na lang ipapadala sa'yo para ikaw nang magbahalang magbayad, yung ganyan-ganyan. And magamit pa kung saan mo gusto. Sabi ko, okay, ganun lang ako. And then, sige ma'am, to process, sabi niya ganyan. Magpapadala po kami ng OTP and ano niya lang sa akin para daw ma-push through yung parang yung process nga. And then, yun, nag-send siya. Tapos, nag-send, guys, yung, alam mo yung bangko talaga mismo, yung nagsisend sa akin ng mga news and mga promos, mga ganyan. As in, legit talaga siya na yung bangko talaga na yun. And sabi ko, oh my gosh, parang ito nga. Pero kinukutuban ako na scam to.
Tapos, syempre, may OTP doon. You have ganitong transaction. 50 pesos lang naman sa Grab. Kasi nga daw, yun yung parang partner courier nila. Ganyan. Tapos, may OTP. Then, sabi ko, hindi sabi doon sa OTP, di ba? Sabi doon sa text, do not share your OTP with others. Ganyan. So, doon okay naman. Sabi ko, bakit OTP? Tapos, ganito lagi yung sinasabi, parang do not share to others. Sabi, yes ma'am, as long as wala kang i-click na link, safe yan. So, ayun nga. Pero dadalawang isip pa rin talaga ako. Kasi sabi ko, malakas na yung kukup ko, na-scam na yun. Wait lang. Dumating na yung asawa. Ay, si Ginger pala yung maingay. Pasok-pasukan. Pasok-pasukan. Kaya may kontrata na siya, guys. And, sana ba ako? Tuloy ko na. So, nagdalawang pa siya, may sinend pa siya, sabi niya, ay ma'am, expired na po yung yung sinend ko sa inyo yung OTP kasi 5 minutes lang. At sabi ko, legit ba to? Sabi niya, yes ma'am, we're from the bank po talaga. And kita nyo naman po yung nag-send sa inyo ng link is from bank talaga yung ganyan. Pero yung kutob ko guys, nandun talaga. Hindi ako talaga nagpaano sa, dun sa tumatawag. Sabi ko, pwede bang sabi ko doon, pwede ba akong sa bank, pupunta na lang ako sa bangka ako kinabukasan para sabi ko, i-discuss ko to regarding sa kanila, itong mga points ko to na to. Kasi sabi nila, mapo-forfeit na daw. Inang hinayang ako dun sa 95,000 and worth ako responding, diba, cash. So, sabi niya, ay, hindi po pwede ma'am kasi itatawag niyo po talaga yan sa, sa call center na ganyan-ganyan. And, ayun pa, yung isa pa pala guys, pag ko nung number, parang regular number lang siya. Kasi usually yung mga tumatawag, like, landline or parang 0917, ganun, diba? So, parang regular number lang siya. Cellphone number. Pero recorded line daw. Chelis nila. And then, may naririnig din ako sa background nila na parang nasa call center sila. Feeling ko mga scammer talaga yun. And iba kasi, mapapansin nyo kasi na iba yung pagka legit yung mga tawag from bank na minsan garalgal pa yung ganyan. Gets nyo ko? Or ako lang naka-experience yun. Ayun, sobrang linaw na parang nasa kabilang kanto lang yung kausap ko. And then, ayun na nga. Sabi ko, talagang naghindi ako. Sabi ko, sorry, parang hindi ko to mapupush through ngayon. Kasi sabi ko, kinakabahan ako. Kasi first time ko to ever mag-claim ng rewards and points. Tapos, ganito pa. Sabi ko, kinakabahan ako. Just to be safe lang. Ako na lang kako pupunta sa bank. Ganyan. Sabi niya, ay mama, kung forfeit na to ngayon, okay lang ba? Sabi ko, hindi, nagtatalo naman yung ko. Parang dinidemonyo talaga ako. Tapos sabi ko, sige, okay lang kako. Kaysa naman may scam ako and whatsoever. Ganyan. Tapos sabi niya, okay. Naganon lang siya guys. Okay. Pag okay niya, binabaan niya na ako ng ng tag dito ng phone. Tapos doon ako na parang shit, scam nga yun yung ganyan. Buti na lang nakalock yung ko guys. Nakalock lahat ng mga credit card ko. Yan. Kumbaga hindi siya, di ko lang alam pag gano'n na may OTP kang ibibigay if ma-access nila, 'di ba? Kasi alam nila yung account number, yung credit card number, yung name, pero wala namang hiningi na CV kaya parang safe pa daw, bla bla bla, ganyan. So, buti na lang hindi ko pinush to. Kasi kung hindi, baka nasimot yung yung remaining balance ko sa credit card. Nakakaloka tong mga scammer na to. Diba? Kasi yun pa naman yung pinakamalaking pinakamalaking balance ko. I mean, ang tawag doon? Basta yun. Mukya nilock ko. Wala kamunti ka na tayo, kaya beware guys sa mga ganun na tumatawag. Kasi parang may inganyo kayo na na ganyan nga yung mga points nyo. Yun. And then nagtaka ako dun sa sa isang credit card ko. Kasi though naman siya, reward points talaga siya. Like cashback. Parang ang laki kaagad nung cashback ko. Parang nasa 16,000 agad. So, too good to be true. So, yun. Kaliwalaan nyo lagi yung instinct nyo. So, buti na lang. Kaloka. Kundi siguro tulalay ako ngayon umiiyak. In case na masimot yung natitira ko pang balance na, ay, kaloka. So, anyway, yun lang. Habang naman ako.
Nakatawang makichika sa inyo, no? Sobrang init kanina, hindi na ako nag-vlog. And then, ayun nga, inaantok ako. At yan yung tsura ko. Kakanood ko nung Korean novela na yun. Alas 4 na kami natulog ni Daddy. And then, alas 7 pa gumising. So, ayan. Kaya pagkakain, matutulog kami agad. Para makabawi-bawi ng tulog, guys. Anyway, magluluto muna ako. Good morning! Sabay ako kay Daddy. Punta siyang NBI. Susuko na po siya. Mukha ka. Galing ako Antipolo eh. Suko na ako. Mukha ka. Suspect nga dyan sa ano. Sa itsura mo ngayon. Black, shades, cap. Tapos may jacket ako pang pulumbon. No comment po sir, no comment. Gagi. Nagbabantaan nila ako. Kinakay ko na. Ayan. Magre-renew lang siya nung NBI niya. Tapos, uwi na. Kasi kahapon, nakuha niya na yung kontrata niya eh. In fairness ngayon, eh, natalamak na naman yung ano guys, yung mga krimen, yung ganyan. Winsasi. Katakot. Hindi, kahit naman sana yung 7 panadero na minasakir, nakakatakot na naman. Tapos yung ano, hindi ako nakatulog nung isang araw. Alam niyo yung Batangas Massacre ba yun? Yung kay Joel Torre tsaka kay Vilma Santos. Ikaw nga yung ano doon, Daddy, si John Regala, yung grabe, parang binabanggo mo talaga guys. Literal, hindi ako nakatulog. Kaya yan, kanina, kagabi pala, bagsak ako, talagang yung tulog ko eh, mahimbing naman ah. At nung isang araw nga, bukod sa, alam mo yung mga negative news na nababasa natin sa online, nakikita sa online, tapos yung Antipolo Massacre ba yun? O Batangas? Antipolo Ang Massacre. dami nangyayari sa Antipolo. Basta kay Vilma Santos tsaka kay Joel Torre. Si Angelica Panganiban pa nga yung bata. Yung nalaman niya na patay na pala yung pamilya niya sa aeroplano siya. Grabe, si John Regala. Kamukha na ito si John Regala nung kabataan ni John Regala talaga. Kamukha ni Daddy. Kaya feeling pogi ito lagi. Kung mga artista. Rapist. Rapist lagi yung ano dito. Kaya killer eh. Kaya kaloka. Hindi ko alam kung pumasok sa isip ko ba't pinanood ko pa yun. Pero ayun nga, dito lang ako nakatulog. Anyway, dito na tayo. Uy, magtatanggal ka ng mga hikaw dun ah. Mga hikaw? 2 hikaw, may babay. Bibigyan mo. Uy, pulis oh. Pulis. Mag-ulam of the day pa ba tayo? Sige na nga. Para may idea kayo kung ano lulutuin nyo bukas pag napanood nyo itong vlog. Ulam of the day. Ay, nagbawas lang kami guys ng isang putahe. Nagbawas kami ng beef kasi bakasyon. And ayan. Para maubos agad. Grabe ang init. Grabe ang init. Yes, Chala. Ano? Sir Nigel. Sir Nigel, ano eh. Everyday may order sa amin. Nakakatawa. Lista ko muna din. Thank you, Nigel. So, saan yun, Ben? Sinalo? Pasay lang ba yan? Hindi po. Hindi ba? 3 tulingan may. Tapos, isang afritada. Lagyan tayo din may. Tapos, dinuguan. Ang cute. And then, gisang toge. Ayan. Pag gusto nyo guys, pwede naman. Pero, ayun na. Kayo magbubuk ng Grab or Lalamove. Tapos, 3 rice. Okay. Sige. Okay. Ayan. Order ni Nigel. 3, 4, 5, 7 na ulam. I mean, 3 ulam pero 7 na ano, 7 orders.
4 palang ulam. Tapos 7 order. Teka lang, silipon ako. Nakita ko na naman kasi yung, ano ba yan? Kasi ko nag-share ng mga kakatayin na baboy, yung ganyan. At automatic tumutulo yung luha ko eh. Kahapon guys, yung sinigang sa miso na yellowfin eh. Grabe. Talagang sold out. Hindi ako nakatikim. Sabaw lang. Sabaw lamang yung natikman ko. Tinaya naman yung taga ano ng ano guys, ng ulam. Tinaya, oh! Perfect! Perfect ang nanay ko, oh. Oh, pak! Pak na pak! Sabi, kaya siguro mahal ang ulam dito. Kasi naka-diamante yung ano. Naka-diamond yung nagsasalok. Masarap naman. Sabihin mo. Kaya, di ba Nigel? Masarap yun Nigel, no? Tsaka sulit naman Nigel yung price namin, eh, no? So, tinanong si Nigel. Ayan yung ulam ngayon guys, dinuguan, toge. Dinuguan? May dinuguan siya? Ilan? Isa lang. Tapos, ano ba yung tinola, fritada, ito. Itong mauubos dyan agad. Mga isda. Tapos gatang papaya. So, konti lang. Isa na lang, ha? Alin? Yung prito. Ay, nagprito kayo? Saan? Ayun, isa na lang. Ayun nga, no? May fish pa pala doon, no? Mga isda. Mabili talaga isda. Kain tayo, guys. First meal. Simula kanina. Sabaw ng buto-buto. Manok. Tinola. Mga mima, kain na kayo. Kaya may tinatapos pa silang ano eh. Order. Para sa outing. Pick up na yung ano, 2:00. Sarap. Tsaka, toge. Hindi kami natirhan nung ano. Nung ginataang tulingan. Tumay ka na siya, eh? May ganyan siya, no? Kulang, no? Pero lang, ha? Apo, sige. Magpaano muna ako. Parang may ang ad pa siya, eh. Sige, bebek lang. Parang ang init-init pero sisipunin tayo lahat. Paano? Walang ginawa kundi uminom ng malamig. Maraming yelo. Tapos mainit yung panahon. Kasama yung ano be? Kasama yung spaghetti? Ah, talaga? Yung pala, kasama pala yun. Kaya nyo ba? Hi guys, good evening. Sorry, hindi na naman ako pag-vlog ng maayos kanina. Kahit yung pag-edit ko, hindi ko matapos-tapos, diba? Sa cellphone na lang din kasi ako nag-edit para dire-diretso na. Ayan, sa CapCut. Para hindi ko nita-transfer sa PC. Tapos i-edit ko, tapos convert. Mas mabilis dito eh. Anyway, ayun nga. Nakatulog ako kanina, umakyat ako, sabi ko mag-edit ako. Umakyat ako sa kwarto nila mama. Mag-edit ka ako. Oh. Aba! Yung lola nyo, nakaidlip.
Kakaloka. So, ayun. And then, nag-ready kasi kami. At, di buksan mo na yung ano, mainit eh. Yung Aircon. Kala ko naman, papalamig ka na kanina pa. Tapos, nagre-ready nga kami at last day ng tinda namin tomorrow. And then, madaling araw noon, like Thursday na ng madaling araw, mga 1 AM siguro. Ha? Yeah. Diba? Like 1 AM, aalis na kami para makapag-sightseeing bago mag check-in. Nakaka-excite. Yan, nihirap ko si Chambibi, ayaw payago. Wawa naman ng tita, nanghihirap ng pamangkin. Kaya kasi, ewan ko, gusto ko yung may dalang pamangkin na sinasaway. Alam mo yun? Kung dati ayaw ko ng mga pasaway, ngayon gusto ko ng may sinasaway. Wala na, kamis lang yung mga baby na mga bata. So, ayan. Tapos bumili na rin ako ng cat food. Buti dumaan si Rico. Dumaan siya, tapos sa kanya na rin ako nagpawili ng cat food. Yung hindi masyadong maalat. Tinanong ko siya, sabi ko, anong pinapakain mo sa mga pusa mo yung hindi masyadong maalat? Kasi di ba may nag-comment sa inyo yung nabili ko sa TikTok. Sobrang alat daw pala noon. Nagkakasakit yung mga mga alaga. So tinigilan ko din siya. Ano man sinabi ni Rico na para siyang princess cat yung brand, tapos Yuri, para may something na ganun. So nagpabili na ako kanina ng 10 kilo sa kanila ni Chris, and pati dog food. Ayan, kasi para hindi mahirapan tong mag-ama ko dito, dog food muna yung mga aso. Tapos ayun nga, sa pagluluto naman kaya na nila yan. Yung mga din dyan eh, may mga noodles, yung binili ko na frozen. Nasarapan yun ni Chris, kaya yan. And siguro mahilig naman sila sa chicken na tama nang bumili sila ng 2 pieces dyan sa, di ba, kanto style fried chicken, di ba? Sarap din naman. So ayun lang, pero mag-edit ako ngayon para ma-upload ko, and para excited kasi ako doon sa gusto kong i-edit agad yung aming atok trip. So ayun lang ang ganap today, guys. And yeah, good night. See you tomorrow.